Paas-as pang nalalaman. Sa bagay nga naman, as in abo. Abo sayap. Hayop na yan. Mas malaki pa yata ang tarugo niyan sa akin eh. Hinding-hindi malilimutan ni Ashley o Albert ang panglalait na natamo niya sa lalaking nasa selda may nakakangisi at nakukuha pa siyang murahin, 10 ng iba pang inmate na naroon. Nasa presinto siya para magsampa ng reklamo laban sa isang lalaki matapos siya nitong gulpihin ng malamang transgender siya. Nakilala niya si Connor sa isang bar na pinasyalan nilang magkakaibigan. Hindi na siya tinantanan ng lalaki at inilibre pa ng ilang inumin. Nakailang ulit silang naghalikan. Hinayaan niyang hawakan ito at lamas-lamasin ang kanyang dibdib na pinaghalong estrogen pills at silicone implant. Ngunit sa tuwing dadako ang kamay nito sa pagitan ng kanyang mga hita ay pinipigilan niya ito. Makakapa kasi ni Connor ang 8 pulgada niyang alaga. Kung bakit kasi mas malaki at mas mahaba pa ang kanya kaysa mga tunay na lalaki. Kahiya-hiya tuloy. Mabuti na lamang at Italyano siya o sa madaling salita ay marunong siyang magtali ng mga dapat itali kaya kahit papaano ay nawawala ang bakat niya. Ngunit sa sobrang init ni Connor ay nagtagumpay itong paalabin din ang kanyang katawan. Nawala sa isipan niya ang nakatali. Pumailalim sa kanyang palda ang kamay ng lalaki. Lumusot sa kanyang cycling shorts at nakapa ang hindi dapat. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ashley, maging si Connor ay mistulang trinaydor ang itsura. Bading ka? Hindi nagtatanong ang tono nito kundi nang aakusa na tila ba isang kahalay-halay na krimen ang maging bahagi ng ikatlong lahi. Hindi pa man din siya nakatutugon ay humalik na sa nguso niyang mas mapula pa sa mansanas ni Eva, ang kamao nitong mas matigas pa sa espada ni Adan. So, anong balak mo ngayon, mister? Napakurap si Ashley sa tanong ng pulis. Sa kanya nakadirekta ang tanong, ngunit ang ginamit nitong panukoy ay hindi bale na. Alam naman niya na hindi lahat ay pabor sa mga katulad niya. Unfair ang mundo para sa mga transgender, ngunit hindi rin naman niya masisisi ang mga taong tumutuligsa sa kanila dahil kung minsan ay may mga binabae o tomboy rin na wala na sa katwiran. Ganun naman talaga, ang bawat kwento ay may dalawang mukha. Yun nga lang kung minsan ay kinikilatis ng isang tao ang isang panig gamit ang mga batayan na para sana sa kabila, lalo tuloy nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At kagaya niya na ayaw ng mahabang gulo ay magpapasensya na lamang. Magpapasensya siya sa pulis, ngunit hindi kay Connor. Itutuloy niya ang demanda. Nagkamot ng kilay ang pulis, halatang tinatamad at hindi interesado sa kaso. Alam mo kasi sir, yung mga ganyang hindi pagkakaintindihan, pwede namang pag-usapan. Maaabala lang kayo pareho. Tsaka mabuti sana kung kapag may hearing, makaka-attend kayo. Sinasabi ko sa inyo, minsan 5 oras kayong maghihintay. Tapos postpone pala. Napakahaba pa ng misa ng pulis. Lahat ng pwedeng senaryo sa loob ng hukuman ay sinabi na upang wag na niyang ituloy ang kaso. Hindi niya alam kung kaibigan ba nito si Connor o kaya pasimple siyang inaareglo pero wala siyang balak iatras ang kaso. Handa siyang maabala at maghintay ng 5 oras kahit postpone ang pagdidinig. Hindi siya kumibo at hinintay na tapusin ng pulis ang trabaho nito. Ang bagay na iyon ang nasa isipan ni Ashley habang naghihintay na umpisahan na ng doktor ang kanyang pagpapasex change. Nasa Thailand siya ng mga sandaling iyon para sa operasyon.
May sapat na panahon pa siya para magpagaling bago ang susunod na hearing, kaya kailangan na niyang magpa-opera. Hindi kasi niya malimot-limutan ang mga nakakalokong tawa sa kanya ng mga inmate, lalong-lalo na ni Connor noong nasa himpilan siya ng pulis. Isa pa'y matagal na niyang balak ang pagpapasex change. Noon lamang mabibigyang katuparan dahil noon siya nakapagdesisyon ng tuluyan. Ilang minuto nga at nadama na niya ang paghila ng antok sa kanya. Oras na siya ay magising ay ganap na siyang babae. Kahit lapirutin pa ng kung sinong lalaki ang pagitan ng kanyang mga hita, ay wala na siyang ipangangamba pa. Nagmulat ng mga mata si Ashley. Nakahiga pa rin siya sa operating table. Tahimik na tahimik ang paligid, maliban sa nagkakalansingang mga gamit ng dalawang nakatalikod na lalaki. Nang humarap ang mga iyon sa kanya ay ngumiti siya. Itinanong kung kamusta ang kinalabasan ng kanyang operasyon. Hindi sumagot ang sinuman sa mga iyon. Sa halip ay may ipinatong na tila barya sa kanyang tiyan. Hindi kasi nakontento sa kung ano ang ibinigay sa kanya ng may kapal. Sabi ng lalaki at itinulak ang kanyang kinahihigaan bago tinakpan siya ng karton. Nahindik si Ashley. Bakit siya tinakpan? Ngunit isang bagay pa. Tagalog magsalita ang nasa kanyang harapan. Hindi ba't nasa Thailand siya? Baka may staff na Tagalog ang klinikang iyon. Ngunit saan ba siya dadalhin ng mga ito at bakit kung magsalita ay parang hindi natutuwa na may kliyenteng nagpa-opera? Aba, hindi birong halaga ang bayad ng mga kagaya niya. Akmang itutulak niya ang karton, ngunit naramdaman niya ang kiyakis na paggulong ng kinahihigaan at ang pagdidilim ng lugar na pinaglagakan sa kanya. Tuluyan niyang itinulak ang karton, ngunit hindi niya namalayang naalis niya iyon. Basta otomatiko siyang bumangon. At nicho, nasa loob siya ng nicho. Napasigaw siya at kinatok ang pinto ng nicho. Ngunit sa gulat niya ay tumagos lamang siya roon. Nakita niya ang dalawang lalaki na may mga pinipindot na buton sa gilid ng nicho. Nakalabas siya. Ngunit paano? At buton sa gilid ng nicho. Napasigaw na naman siya nang makita ang maliit na monitor doon kung saan malinaw na nakatala ang kulay pulang mga numerong nagsasaad ng 2,000 Fahrenheit. Ikikremate siya. Ikikremate sana siya ng mga walang ya kung hindi siya nakalabas. Teka, nakalabas nga ba siya? Bakit hindi man lamang pinansin ng mga lalaki ang bawat sigaw niya? Tinangka niyang kalabitin ang isa sa mga iyon, ngunit tumagos lamang ang mga daliri niya. Hindi maaari. Kawawa rin iyang patay ano? Maya-maya ay saad ng lalaking naglagay ng barya sa kanyang tiyan. Mapera lang pero hindi ginamit ng utak. Sabi naman ng isa pa. Dapat ni-research niya muna kung lehitimo ba yung ospital na pinag-operahan sa kanya. Pabago-bago lang daw pala ng pangalan yun dahil hindi iisang beses na may pasyenteng nadiskrasya habang nakasalang sa operating table. Kaya nga Ayun, nagutay lang ang burat niya. Daks pa naman. Binuntutan nito ng tawa ang sinabi. Hindi makapaniwala si Ashley. Namatay siya sa kalagitnaan ng operasyon. Multo na siya at ang ari niya napalingon siya sa nicho na cremator pala. Bilang kaluluwa na lamang ay muli niyang sinubukang pumasok sa cremator. Napahagulgol siya pagkakita sa kanyang katawan. Nasunog na ang karton na pinaglagakan sa kanyang bangkay, kaya malaya na niyang mapapanood ang unti-unting pagkasunog ng kanyang katawang lupa.
ang makinis niyang balat na iningatan ng matagal na panahon, ang mahubog na katawan na dulot na rin ng siyensya. Totoo nga ang sinabi ng dalawang staff. Naluray lamang ang kanyang ari ni hindi naghugis-ari ng babae. Nagmukhang nasabugan ng whistle bomb noong New Year. At dahil lantutay ay kitang-kita niya kung paano kumulo at manguluntoy ang balat mula roon. Iyak lamang siya ng iyak. Bumubula ang kanyang balat. Hindi na niya makilala ang maganda niyang muka. Para na siyang naaagnas. Ang silikon ng kanyang ilong ay nalusaw at kumulo. Parang malagkit na plastik na napadikit sa mainit na metal. Humigpit ang kanyang balat at parang bumabangon ang kanyang bangkay. Nakapangingilabot na tanawin. Parang gusto noong takasan ang impyernong kinalalagyan, ngunit kung makakatakas man ay impyerno na rin ang hirap na daranasin. Sumisirit sa pagitan ng mga nabitak na balat ang natitirang katas ng kanyang katawan. Animo ay soft drink na kinalog kung sumingaw iyon. Nagsisigalputan sa iba't ibang direksyon at bumabasa sa bawat panig ng krematory. Ngunit sanhi ng napakataas na temperatura ay kaagad iyong nagiging usok. Itim na ang dati niyang maputing balat. Wala na ang malaking porsyento ng kanyang balat, taba at laman. Nalusaw rin ang mga silikon sa kanyang dibdib at nag-iwan ng malagkit na material. Ilang sandali pa ang lumipas at nakalas ang pang-ibabaw na bahagi ng kanyang bungo. Ang bao, nangalas na rin ang mga buto mula sa kanyang sunog na laman. Gumulong palabas ng bungo ang kanyang utak na ng mga oras na iyon ay maitim at sunog na rin. Ang iba pa niyang lamang loob ay nagmukha na lamang espongha na ipinangkuskus sa mauling na kaldero. Ang lahat ay itim na itim, sunog na sunog. Namilipit ang mga tadyang sa labis na init. Gaano kaya katagal na iniluluto ang bangkay niya at gaano kataas ang temperatura upang ultimo matigas na boto ay pumilipit na para na lamang goma. Ilang sandali pa ang nagdaan at hindi na kababakasan ng pagiging tao ang abo at nakalatag sa metal na tray na iyon. May mangilang-ngilang piraso ng maliliit na buto na hindi naabo o nadurog. Ang akala ni Ashley ay tapos na roon ang lahat, kaya naman lumabas siya ng cremator. Pinahirapan tayo ng mga implant na yan? Anang isang lalaki na pumipindot muli sa mga buton. Ikaw ang magkaskas nun, ha? Nang lingunin niya ang maliit na screen ay 700 Fahrenheit na lamang ang nakalagay roon. Binabaan na pala ang temperatura ng pagsunog dahil siguro patapos na. Naghintay lamang siya roon habang sige pa rin ang pag-agos ng luha. Talagang wala na nga siya. Hindi na siya makababalik pa. Nagsalimbayan sa isipan niya ang masasaya niyang alaala. Pinilit niyang isipin lamang ang magaganda. Ayaw niyang baunin ang masasamang kagaya na lamang ni Connor. Ipiniling niya ang ulo. Kailangan na niyang kalimutan. Ayaw niyang magtanim ng galit sa kahit na sino. Namuhay siyang marami ang nagagalit sa kanya dahil lamang sa pagiging iba ng tibok ng kanyang puso. Ayaw na niyang baunin ang mga iyon sa kabilang buhay. Ika nga ng mga kasister niya ay nag-i-slide sila sa rainbow. Kahit papaano ay napangiti siya sa naisip. Oo nga't nagkamali siya sa hindi pagsasaliksik sa klinikang kanyang pinuntahan. At least ay hindi na siya nahirapan pa sanhi ng kanyang kamatayan at namatay siya na ginagawa ang kanyang gusto. Wala siyang sinagasaang tao. Malinis ang kanyang konsensya. Nakangiti na si Ashley nang muling kumilos ang dalawang lalaki. Saglit na pinalamig muna ang kanyang abo bago iyon pinadaanan sa isang malaking metal.
Dumikit doon ang barya na inilagay sa kanya at ilang pang maliliit na metal. Pagkatapos ay ibinuhos ang abo sa isang makinarya. Iyon ang dumurog ng pinong-pino sa abo hanggang sa pati maliliit na buto ay napulbos na. Inilagay sa maliit na urn ang kanyang abo at sa tapat noon ay ang barya na ng kanyang tingnan ay isa palang pagkakakilanlan upang hindi maipagpalit sa iba pang abo ang kanyang labi. Nakatatak doon ang kanyang pangalan. Ash, Ash. Masayang-masaya si Connor sa natanggap na balita. Inaatras na ng pamilya ni Albert, aka Ashley, ang kaso laban sa kanya. Namatay na raw kasi ito nang magpa-opera sa isang bogus na klinika sa Thailand. Ang lakas pa ng tawa ng lalaki. Nag-aambisyon kasi na magkaroon ng buday eh. Kahit na anong gawin niya, lalaki pa rin siya. Natawa rin ang isa pa niyang kaibigan. Napahiya yata sa iyo pare. Kaya ako gustong ipatanggal ang burat niya eh. Patay na siya eh. Lalo ring napahagalpak ng tawa si Connor, ngunit ang tawang iyon ay unti-unting humina. Siya nga ba ang dahilan ng pagkamatay ni Albert? Hindi ako. Aniya sa isip. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay hindi maitanggi ni Connor sa kanyang isipan na hindi man direkta ay may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Albert. Pinipilit niyang hindi niya iyon kasalanan, ngunit ayaw ng kanyang konsensya. Nagigilty siya kahit ayaw niya. Naabswelto na nga ba siya sa isinampang kaso laban sa kanya? Parang hindi naman dahil inuusig siya ng kanyang konsensya.